June 28, 1914, ang magreresulta sa tuluyang pagsabog ng kaguluhan sa Europa. Ang Serbia ay isang Slavic country na matatagpuan sa Balkan Peninsula. Dahil sa pag-uudyok ng Russia at pagsibol ng nasyonalismo, ang Serbia ay nag-asam na pag-isahin ang lahat ng mga Slavs sa isang bansa lamang. Sa hilaga lamang ng Serbia, matatagpuan ang matandang imperyo ng Austria-Hungary. Ang Austria-Hungary ay isang imperyo na binubuo ng iba't ibang mga pangkat etniko, kabilang na ang ilang mga Slavs. Para sa Austria-Hungary, ito ay problema dahil maaaring magrevolusyon ang mga Slavs sa kanilang teritoryo upang sumali sa Serbia. Dahil dito, itinuring na banta sa pagkabansa ng Austria-Hungary ang Serbia at ang supporter nito na Russia. Noong June 28, 1914, bumisita si Archduke Franz Ferdinand ang tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary at ang kanyang asawa na si Sofia sa Sarajevo, Bosnia. Ang Black Hand ay naglalayo ng papalaya ang mga Slavs sa loob ng Austria-Hungary upang maisama ang mga ito sa pinapangarap na bansa ng Serbia. Sa unang pagkakataon, sinubok ng mga miyembro ng Black Hand na patayin ang Archduke sa pamamagitan ng paghahagis ng bomba, ngunit hindi sila naging matagumpay. Gayunpaman, hindi naging mapalad si Archduke Franz Ferdinand sa kanilang pangalawang pagsubok. Binaril ng malapitan ng kanilang miyembro na si Gavrilo Princip ang Archduke at ang kanyang asawa. Ang Austria-Hungary ay hindi sigurado kung ang Serbia ba ang nasa likod ng pagpaslang. Gayunpaman, nakita nila ito na oportunidad na burahin sa mapa ang Serbia upang wakasan ang banta nito sa kanilang pagkabansa. Naisakupin ng Austria-Hungary ang Serbia, ngunit ito ay nag-aalala sa posibleng pag-atake ng Russia, kung kaya humingi siya ng tulong sa pinakamalakas na imperyo sa Continental Europe, ang German Empire, na agaran namang pumayag sa sinasabi ng Austria-Hungary. Lumakas ang loob ng Austria-Hungary kung kaya't nagpadala siya ng mga demand sa Serbia na imposible nitong masunod. At dahil imposibleng masunod ang mga demand, hindi ito nasunod ng Serbia na nagsanhi sa deklarasyon ng digmaan ng Austria-Hungary noong July 28, 1914. Sinuportahan ng Russia ang Serbia sa pamamagitan ng pagpapatawag ni Tsar Nicholas I ng mga sundalo. Sa simula, ang tanging plano ni Tsar Nicholas ay magpadala ng sundalo sa Austria-Hungary. Ngunit dahil sa militarismo, kinumbinsi siya ng mga general na magpadala din ng sundalo sa border ng Germany dahil ito ang kanilang planong naisulat. Dahil sa pagpapadala ng Russia ng mga sundalo sa Germany, ang Germany ay nagdeklara ng digmaan sa Russia. Kagaya ng nauna, ang Germany ay mayroon ding plano dahil sa militarismo, ang Schlieffen Plan. Ayon sa Schlieffen Plan, ang Germany ay kinakailangang magdeklara ng digmaan sa France kung nais nitong makidigma sa Russia, dahil ang dalawang ito ay magkaalyado. Walang signal. I-search ko muna sa Knowledge Channel. Medyo kasi itong walang signal na ito, kinakabahan ako Dahil dito. sa paglusob ng Germany sa Belgium, nagdeklara ng digmaan Wala ano siya, ABS-CBN TV at Plus. sa kaalyado nitong Austria-Hungary. Yun ang TV Plus namin, no? Sa loob lamang ng 2 buwan, ang lahat ng pangunahing pwersa sa Europe ay Pero nasa digmaan laban sa isa't isa. Channel 29. Ang World War I ay isang mabuting ebidensya kung gaano kalaki ang magiging Channel epekto 29 ng isang desisyon sa kapalaran ng iyong mga katao. Paano kaya kung hindi pinatay ni Gavrilo Princip ang Archduke ng Austria-Hungary? May iwasan ba ang digmaan o hindi? Paano naman kung hindi nila sinunod ang mga plano ng kani-kanilang mga general? Knowledge Channel. Ang World War I o ang dakilang digmaan ay puno ng mga ilusyon at mga nasirang pangarap. Sa episode na ito, ating ipagpapatuloy ang ating pagsubaybay sa mga mahalagang kaganapan ng World War I. Ang pagsisimula ng digmaan ay sinalubong ng kasiyahan at damdaming makabayan ng mga Europeo. Ito ay dahil sa masidhing nasyonalismo
at sa mga government propaganda na nagsasabi na ang kanilang bansa ay nasa tama at sila ang inatake ng kanilang mga kalaban. Tapos parang tigil Lahat ng mga Europeo ay naniniwala na magwawakas ang digmaan makalipas ng ilang linggo lamang, kagaya ng kanilang mga karanasan sa mga naunang digmaan. Isinakay ng mga ina, kapatid, asawa at nobya ang kanilang mga kalalakihan sa mga tren patungo sa mga labanan ng may galak at pagmamalaki. Lingid sa kanilang kaalaman, So, bye-bye ang dito sa digmaang ito episode ay na isang ito. halimaw na magpapakilala ng ibang